Pakisalubong ang dalawang lalaking ikakasal. Suotan ninyo ng singsing ang mga nobya. Tapos na ang seremonya. Takpan ng pulang belo ang mga nobya. Ihatid na sa silid tulugan. Ayos lang ang mga nobya. Huwag nang patagilan pa. Bilis, ihatid na sa silid tulugan. Itaas mo ang belo. Tayo na ang magiging tunay na mag-asawa. Eight. Bayaw, mali ang pinasukan mong silid tulugan. Magpalit tayo agad. Anong nangyayari? Tingnan natin. Lin Mew. Nagkamali ka ng tao. Kapatid ko siya. Ang hinahalikan ko ay ang kapatid mo. Gago. Anong karapatan mong saktan si kuya mo? Ikaw. Shen Ziyi. Mula pa sa simula, hindi ko talaga gustong pakasalan. Ang isang babaeng walang dating at nakakainip. Ang gusto kong pakasalan mula pa noon, ay si Xuanshan. Anong ibig mong sabihin? Yung pagkakamali kanina, sinadya ninyo. Tama, ang taong gusto kong pakasalan ay palaging si Kuya Lin mo. Hihi Xuan, 10 taon kang mas matanda sa akin. Matanda at pangit ka. Wala kang pera o kapangyarihan. Gusto mo pa akong pakasalan dahil lang sa kasunduan noong bata pa. Panaginip lang yan. Tulad lang ni Kuya Lin mo, na mayayamang pamilya. Ang karapat dapat sa akin. Kung ayaw mo talagang pakasalan ako, bakit hindi mo nalang sabihin ng maaga? Bakit kailangan gawing ganito kahiyahiya? Para hindi ka makapagbago ng isip. Ang pangyayaring ito sa silid tulugan ngayon ay ang aming sorpresa para sa inyo. Mga tanga. Hahawakan mo siya? Ay nako, sa mismong araw ng kasal, diretsong nagtulog ang kapatid at ang manugang. Ang galing ng diskarte, ang ate at ang bayaw, ang tunay na mga clown. Paano na lang kaya sila makakaharap sa iba pagkatapos nito? Clone. Titingnan ko kung sino ang tunay na clone ngayon. Gago. Makinig kayo. Ngayon, ako ang maghihiwalay sa asawa at magpapakasal sa iba. Ginoong He. Sa totoo lang, nagkagusto ako sa iyo ng unang kita. Gusto mo bang maging nobyo ko? May babae bang nagpapakasal sa lalaki? Tapos, hindi pala siya pumayag. Nahiya ka na ba? Sinong nagsabing hindi ako pumapayag? Hindi kita bibigyan. Ang sakit sa tiyan. Yung magkasintahan na nagkansela ng kasal. Gusto pa nilang gawing tanga yung iba. Ang hindi inaasahan. Sila pa pala ang pinagtagpo. Pero totoo nga, bagay na bagay sila. Ito ang tinatawag na tadhana. Tingnan mo, para silang clown. Kukunin ko yung mga dokumento para magpa-annul. Tapos, kukuha tayo ng marriage certificate. Dito.
Sige, maasahan mo ako. Sila. Hindi nila ako kayang saktan. Kung sasaktan niyo ang asawa ko, hindi ako mag-aatubiling iparamdam sa inyo ang pagsisisi. Ganito na ang nangyari. Pumunta na tayo ngayon para magpa-annul. Anong anol? Yung marriage certificate mo kay kuya mo. Pinagpalit na namin noon pa. Yung asawa mo sa marriage certificate. Si Hee Yishuan na ito, matanda, walang pera, at walang koneksyon. Ah, kaya pala. Plano na pala ninyo ito noon pa. Tama na, Shen Ziyi. Payo ko sa'yo, hiwalayan mo na lang siya. Matanda at pangit siya, at wala siyang pera. Kung magsasama kayo, malulugmok ka lang dahil sa kanya. Ano naman kung mahirap siya? Kumain ba ako ng kanin mo? Balikan mo ang 3 henerasyon. Sinong hindi naging mahirap? Mahirap ang buhay ng mag-asawang dukha. Hihintayin kong umiyak ka, at magmakaawa para makabalik. HMPH, alis na tayo. Kuya mo. Maria, hindi ba't umuwi ka sa probinsya para alagaan si lolo na may sakit? Bakit ka bumalik? Ay, anak, ngayon ang kasal mo at ng kapatid mo. Paano ako hindi pupunta? Ito, yung kasal, tapos na. Maria, tapos na ang kasal, pero ninakaw ng ate ko ang nobyo ko. Yung mga dumalo sa kasal, alam na nila. Ano? Ma, bakit ka nandito? Itong salbaheng anak, anong ginawa mo? Nanay, bakit mo ko sinaktan? Nang walang dahilan? Ano ba nang nagawa kong mali? Sa araw ng kasal na ito, inagaw mo ang asawa ng kapatid mo. May mukha ka pang magtanong kung anong ginawa mo. Nanay, hindi ganoon. Huling dumating kayo, kaya hindi nyo alam. Si Shen Xiaoxuan at Lin Yu, matagal na silang nagkakasintahan. Isang palabas lang ito ng dalawa. Katarantaduhan. Si Xiao Shuan ang anak ko. Anong klaseng ugali niya? Hindi ko ba malalaman? Nanay, ako rin naman po ay anak nyo. Bakit mula pagkabata? Si Shen Xiaoxuan lang ang minamahal nyo. Bakit hindi nyo ako mapagkatiwalaan kahit minsan? Ikaw ay wala ka lang. Isang batang ampun ko sa labas, para magsilbing donor ng bato para kay Xiao Shuan. Hindi ko ba mamahalin ang sarili kong anak, at mamahalin ko pa ang isang dayuhan na tulad mo? Ano? Ibig sabihin, hindi ako tunay na anak nyo. Presidente, ang asawa sa marriage certificate nyo ay si MS, Shen Ziyi. Matagal nang pinalitan ni Shen Xiaoshuan. Kasalanan ko, nagkamali ako. Ibinigay ko ang household register kay Shen Xiaoshuan. At hindi ko rin tiningnan ang marriage certificate, kaya naabuso niya ang pagkakataon. Ako na po ang hahanap ng pananagutan. Huwag na. Ako ay lubos na nasisiyahan sa aking kasalukuyang asawa. Si Shen Xiaoshuan ay materyalista. Akala niya, matanda't mahirap kayo. Hindi niya alam na kayo pala ang pinuno ng He Corporation. Buti na lang at bulag siya. Kung hindi, hindi ko malalaman na si Shen Zi ang magiging asawa kong habang buhay. Ayon sa balita ng mga tauhan natin, si Ginang Shen ay laging pinapaboran si Shen Xiaoshuan. Si Shen Ziyi sa pamilya Shen ay hindi pinapahalagahan. Ang ipinapahanda ko sa'yo, handa na ba? Kanina, ayon sa utos nyo, ipinatawag ko ang mga tauhan sa auction para bilhin ng singsing na ito, na nagkakahalagang 200 milyon ang Eternal Heart. Ihanda ang convoy. Sumama ka sa akin para sunduin ang ginang. Opo. Hindi ko sinabi sa iyo noon, para sa ikabubuti mo. Ngayon, naglakas loob kang mang-api sa aking minamahal na anak na babae. Wala nang dahilan para maglihim pa. Kaya pala simulat sa pool. Sa lahat ng bagay, pinapapagbigyan ko si Shen Xiaoxuan. Maging ang slot sa universidad. O ang posisyon sa kumpanya. Pinapasa ako ninyo sa kanya. Pinagmumukha pa ninyong tama. Dahil ako ang ate. Kailangan kong magparaya sa kanya. Sa totoo lang. Dahil wala akong dugong in common sa inyo. Pinapakuha ko sa iyo ang bato, ang slot sa universidad, at ang trabaho para kay Xiao Shuan. Ano naman? Noon, kung hindi kita kinuha at inampon, binigyan ng makakain, makakalaki ka kaya ng ganito. Sa tingin ko, isang taong walang utang na loob, ang katulad mo. Ako ang walang utang na loob. Ako ang ganoon. Simulat sa pool.
Ako ang tahimik na nagtiis at naglingkod sa pamilyang ito. Tira-tira lang ang kinain ko. Mga lumang damit ni Shen Xiaoxuan ang suot ko. Pagkatapos kong huminto sa pag-aaral, ang kinita ko sa pagtatrabaho, lahat ibinigay ko para sa pamilya. Tapos ako pa ang walang utang na loob. Ako pa? Anong ipinagmamalungkot mo? Utang mo sa amin ang lahat ng ito. Mas malaki ang utang na loob sa pag-aampon kaysa sa pagluwal, kahit na mas pabor kami sa kanya. Sa mga nakaraang taon, binigyan ka namin ng tahanan. Humingi kami ng kapalit sa iyo. Hindi ba't nararapat lang iyon? Sa buong buhay mo, dapat kang magpasalamat sa amin. At ngayon, naglalakas loob ka pang sumagot sa akin. Sa mga nakaraang taon, para sa pamilyang ito, nagpakapagod ako ng husto. Iyon na ang kapalit sa pag-aampon niyo sa akin. Mula ngayon, ako si Shen Zi. At ang inyong pamilyang Shen ay tuluyan ng maghihiwalay. Wala nang koneksyon. Ang lakas ng loob mong makipaghiwalay sa amin, sa pamilya. Ikaw talaga, taong walang utang na loob. Mas mabuti pang mag-alaga ng aso kaysa sayo. Maria, kung gusto niyang makipaghiwalay sa atin, edi hiwalayan natin. Tingnan natin. Kung umalis siya sa pamilya Shen, sino pa ang aasahan niya? Pinabayaan mo lang siyang umalis. Paano na ang pang-araw-araw nating gastos, kung wala na siya? Nako, ma, nandito naman ako para sayo. Si Lin mo ang tagapagmana ng pamilya Lin. Sa kanya mapupunta ang Lin Group balang araw. Ang totoo, ako talaga, ang gusto niya. Kapag naging asawa na ako ng tagapagmana ng Lin, ang buhay ng pamilya natin ay mas giginhawa pa. Mabuti nga, para hindi na makikinabang pa, ang walang utang na loob na yan. Ate, ngayon, napangasawa mo yung matanda at mahirap na si Yishuan. Wala siyang pera. Kung susunod ka sa kanya, matutulog na lang kayo sa kalsada. Ganito na lang. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Magsumbong ka sa akin. Baka sakaling pag-isipan kong payagan kang manatili sa pamilya Shen. Hindi na kailangan. Sa pag-alis ko sa pamilya Shen, mas giginhawa lang ang buhay ko, si Shen Zi. Ikaw. Hoy, tumigil ka dyan. Kung aalis ka sa pamilya Shen, isauli mo ang lahat ng gamit ng pamilya. Ang lahat ng gastos sa pamilya Shen, pati ang pag-aayos ng kasal ngayon. Ako ang gumastos. Wala kayong ibinigay sa akin, kahit kailan. Meron. Ang kasuotan mong ito, ako ang pumili niyan. Kabarin mo yan, kung maghihiwalay na. Dapat lubusan, yang kasuotan mong yan, kabarin mo. Tingnan natin kung paano mo pagdadaanan, HMP. Ang buhay mo pag alis mo sa pamilya Shen. Bitawan mo siya. Ayos ka lang ba? Pasensya na. Na-late ako. Nasugatan ka ba? Hindi, napakarating ka. Ginang Shen. Ganito mo ba tratuhin ang asawa ko? Yishuan, ikaw at si Shen Zi, ginawa ninyo akong kaiyahiya ngayon. At ngayon, nagpakita ka pa sa harap ko. Noon, ang pamilya Shen at pamilya He ay nagkasundo ang mga magulang na ikakasal ang tunay na anak na babae ng pamilya Shen. Ngayon, ikaw at ang ampon ay nagkantutan at inapi si Xiaoshuan sa pagsira ninyo sa kasunduan. Hindi ba kayo natatakot sa pagtutulakan ng mga tao? Ngayon, kailangan mong magbigay ng paliwanag. CJ, bibigyan kita ng paliwanag. Ano ito? Si Shen Xiaoxuan ay nakapagparehistro ng kasal kay Lin mo ng una at saka pinalitan ang marriage certificate namin ni Shen Zi. Sino ang unang sumira sa kasunduan? Sino ang nagkantutan? Ang footage ng CA at ang mga ginawa niya ay makikita mo rito. Xiaoshuan, sabihin mo sa akin ng totoo. Ikaw ba at si Lin Mu ang pumalit sa kasalang dokumento ni Yishuan at Shen Zi na kayo ang unang umayaw sa kasal? Oo. Eh bakit mo sinabi sa akin na si Shen Zi ang unang umayaw? Nay, ano ba? 22 taong gulang pa lang ako. Paano ako magpapakasal sa isang lalaking mahirap at matanda na? Dapat si Shen Zi ang magpakasal sa kanya. Nakakaloko ka. Ang kasunduang ito ay pinagkasunduan ng lolo mo at ng pamilya He. Noong mga bata pa kayo, kahit ano pa ang nangyari sa pamilya He, imposibleng naging dukha sila. Noong una, baka may konting pera ang pamilya He, pero ang tagal na noon. Si Yishuan, matanda na, sa mga mayayamang pamilya ngayon. Hindi ko man lang narinig ang pangalan niya.
Siya ay isang tunay na dukha. Paano siya makakapantay kay kuya mo? Ikaw, Nay, gusto mo bang talagang mapang-asawa ko ang matandang lalaking walang pera at walang kakayahan? Anak mo ako, hindi mo ba ako naaawa? Siyempre naaawa ako sa iyo. Pero kung kumalat ang balita na tayo ang umayaw sa kasal, paano na ang mukha ng pamilya nating Shen? Mukha? Ang pagpapakasal kay Xuanshan sa ganoong matanda't dukhang lalaki, ang tunay na maglalagay sa mukha ng pamilya ninyong Shen, sa lupa. Kuya mo, Xuanshan. Ito ay espesyal kong pinagawa para sa iyo. Ang pangunahing bato ay 5.2 carat. Nagkakahalaga ito ng 5.2 na milyong piso. Sumisimbolo ito sa pagmamahal ko sa iyo. ₱5.2 carat, 5.2 na milyong piso. Sabi ko na, swerte talaga, ang anak kong si Xuanshan. Makakapag-asawa siya ng mayaman, at batang tulad ni Linmu. Hindi tulad ng ilang matatandang dukha, ni hindi makabili ng singsing sa kasal. Ang taong ito ang mahal ko. Kahit walang singsing sa kasal, hindi ako magsisisi na pakasalan siya. Ikaw namang tandang babae, magdudusa ka rin balang araw. Pwede mong tanggihan, pero hindi ko pwedeng hindi ibigay. Itinabili ko ito sa isang auction. Ang puso ng walang hanggan. Nagkakahalaga ito ng 200 milyong piso. Ano sa tingin mo ang halaga nito? Magkano kaya? 200 milyon. Saan mo nakuha ang ganoong kalaking pera? Sa totoo lang, ako ay si Shen Ziyi. Ang babaw mo talaga. Mula pagkabata, wala kang naging magandang gamit. Ngayon, kahit isang plastic na singsing, na ₱9 at 70 sentimos lang at libre ang shipping. Mula sa isang matandang lalaki, pinaniniwalaan mo. Ang basag na salamin na ito, malaki nga ang itsura. Gastos mo yan ng 200 milyong pera ng patay, no? Hingi Xuan. Pareho tayong lalaki. Naiintindihan ko yang kaawa-awang pride mo. Sa huli, bukod sa pride mo, wala ka ng ibang meron. Linmu, huwag kang magpakalabis. Kahit wala si Ichuan sa pera, mas mabuti siya ng libo-libong beses kaysa sa iyo, gago. Kahit basag na salamin lang ito, gusto ko pa rin ito. Hinahamon mo ako? subukan mong galawin siya. Sinasaktan mo ako? Ako ang tagapagmana ng Lin Corporation. Mukhang, ayaw mo nang magtagal sa Haicheng. Kuya mo, siguraduhin, paalisin silang lahat sa Haicheng. Oo, paalisin sila sa Haicheng, para hindi na magpakalat-palat dito, ang mag-asawang mahirap na yan. Linmu, kung may problema ka, ako ang kausapin mo. Huwag mo siyang saktan. Ngayon ka pa humingi ng awa para sa kanya? Huli na, isang hamak na empleyado lang siya, na wala pang 3,000 piso ang sahod. Kaya kung sirain siya, parang pagpisa lang, ng langgam. Ikaw, Huwag kang makiusap sa ganitong basura. Tingnan natin kung sino ang aalis sa Haicheng ngayon. Dalhin mo ang mga tao. Pumunta ka agad sa hotel. sino nakausap mo sa telepono? Ang galing mo talagang magpanggap. Huwag mong isiping, maniniwala talaga kami, na makakapagdala ka ng sino man dito. Tulad mong, matandang lalaking walang pera at walang kakayahan. Kayo ang pinakamababa sa lipunan. Anong resources pa ba ang magagamit mo? Kahit ang singsing niya, plastic lang na 9.9 pesos ang binili. Paano pa natin aasahan, na makakapagdala siya ng grupo ng mga gwardya? HMPH. Huwag mo silang pansinin, umalis na tayo. Ngayong araw, dahil sa inyo, kami ni kuya mo, ay napahiya ng gusto. Akala nyo madali lang kayong makakaalis. Walang ganoon. Shen Ziyi. Kung ngayon ay hihila ka, sa asawa mong mahirap, at luluhod kayo sa amin ni Xuanshan, para mag-sorry, baka pwede pa kitang patawarin. Dahil dati, kapatid mo siya. Kung hindi, pag tinawag ko ang mga tao ko, hindi na magiging simple ang sitwasyon. Anong hinihintay mo? Bakit hindi pa kayo lumapit, at lumuhad para humingi ng tawad sa anak at manugang ko? Hindi talaga ako. Magsusorry sa dalawang to. Walang kwentang anak. Sinong sinasabihan mo?
Huwag mong isiping dahil hiniwalayan mo na kami. Wala na akong magagawa sa'yo. Lumapit ka. Tingnan ko kung sino ang makakapanggulo sa kanya ngayon. Dalawang walang takot sa kamatayan. Tatawag ako ngayon, para kayong dalawa, ay tuluyang mapalaya sa high chain. Maligayang pagdating, Presidente. May bahay ng Presidente. Siya. Ano ang tawag niya sa inyo? Presidente. May bahay ng Presidente. Talaga bang Presidente? Ang matandang lalaking ito. Imposible. Magkano kaya ang ginastos? Para sa mga extras na ito, Hindi sila mga extra. nagpapanggap ka pa sa akin. Presidente. May bahay ng Presidente. Ang galing umarte ng mga extras na ito. Kanina, nilait ka nila ng husto. Paano mo sila parurusahan? Pinutol ko na ang relasyon ko sa kanila. Ang mga sampal na ibinigay nila sa akin ngayon, ang mga iyon, ay parang pagputol sa lahat ng ugnayan namin. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa kanila. Lanan. Kung gayon, uwi na tayo. Uwi. Xiao Shuan, hindi mo ba sinabi na si He Yishuan ay mahirap? Siya, paano siya naging presidente ng isang kumpanya? At nakapag-ipon pa ng ganito karaming tao. Maria, si He Yishuan ay isang dukha, matanda at mahirap siya. Ang mga taong iyon kanina, ay mga inarkila niya lang, mga extra, nadaya rin kayo. Ah, ganun pala. Shen Ziyi, ngayong araw, 2 beses mo akong pinahiya, maghintay ka, malapit nang masira ang pangalan mo, dahil sa akin. Hiichuan. Salamat. Salamat sa pag-upa ng kotse at mga artista, para magpakitang gilas para sa akin. Sa totoo lang, ako talaga ay isang presidente ng kumpanya. Ay naku, tayo lang naman ang dalawa dito. Ano pa bang pinagpapanggap mo? Alam kong mahirap ka, pero hindi kita kinukutya. Tingnan mo. Ito ang inuupahan kong bahay. Kahit na, medyo maliit. Pero para sa 2 tao, sapat na ito. Alam kong matanda ka na at walang trabaho, walang pinagkakakitaan. Huwag kang mag-alala, kahit hindi ganun kataas ang sweldo ko. Pero para buhayin ka, hindi ito problema. Ito ang card ko. Kunin mo. Ang password ay 888,888. Nandyan ang kaunting ipon ko. Ituring mo na lang na ito ang bigay kong dowry sa iyo. Dowry? Ituring mo na lang na ako ang nagpakasal sa iyo. Mula ngayon, manatili ka na lang sa bahay at maging isang house husband. Mag-asikaso ng 3 kainan ko sa isang araw. Malapit na akong mapromote at tumaas ang sweldo. Siguradong kapag kasama mo ako, mabubuhay ng maayos at magiging masagana. Kaya, gusto mo ba akong sustentuhan? Ay naku, sa pagitan ng mag-asawa, paano masasabing sustento iyon? Kahit na, medyo matanda ka na. Pero maayos naman ang pangangatawan mo. Malapad ang iyong balikat, maliit ang biwang, at mahaba ang mga binti. Isang tunay na gwapong binata. Sa hinaharap, ikaw ang bahala sa pagiging maganda. Ako naman ang bahala sa paghahanap buhay. CJ, Maaga na ang oras. Maayos muna ako ng ilang gamit. Ikaw, mag-ayos ka muna. mukhang, kailangan ko talagang humanap ng tamang pagkakataon para sabihin sa kanya na hindi talaga ako isang dukha. Hindi ko inakala na ang murang asawa kong ito. Kahit medyo matanda, ay napakaganda pala ng pangangatawan. Parang, may 8-pack abs pa nga. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam kapag hinawakan. Ayos ka lang. Ako. Okay lang ako. Maliligo muna ako.
Kung ikaw ay hindi pa rin komportable, pwede akong matulog sa sofa sa sala. Hay! Paano tayo magkakasundo kung hindi tayo magkasamang matutulog? At saka, lehitimong mag-asawa tayo. Magkahiwalay na agad sa unang araw ng kasal. Ano ba iyan? Humiga ka. Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi mo pa ako buong tanggap, hindi kita gagalawin. Alaynan. Presidente, ang almusal mula sa 5-star hotel ay handa na. Gaya ng sinabi mo, gumawa na lang ako ng isang buong menu. Sige na. Magigising na si Mrs. Umalis ka na. Presidente, ang schedule mo ngayong araw, hindi ko pa naire-report. May meeting ka mamayang umaga sa mga head ng mga branch company. Tanghali, pupunta ka sa kanluran para pag-usapan yung lote. Sa gabi, may aatendahan kang business cocktail party. May asawa na ako ngayon. Mula ngayon, ikansela mo na ang lahat ng gabiing aktibidad para sa akin. Anong eksena mo? Hindi ko talaga inakala. Ang ating presidente na parang walang interes sa pag-ibig, nahulog din pala. Anong nahulog sa pag-ibig? Magandang umaga, Ginoong He. Magandang umaga. Gutom ka na siguro, halika't kumain ng almusal. Ito. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Nagluto lang ako ng kung ano-ano. Kainin mo na lang. Hello. Ano? Nabunyag ang product plan? Imposible yan. Pupunta na ako sa opisina. Anong nangyari sa kumpanya? May emergency sa opisina. Uuna na ako, ha? Hoy, hindi ka pa kumakain ng almusal. Imbestigahan mo agad kung anong kumpanya ang pinapasukan ngayon ni Mrs. Manager. Ang mga bagong beauty product para sa third quarter ay pinangunahan at dinevelop ng inyong grupo. Ayon sa patakaran ng kumpanya, ang formula at iba pang data ng produkto ay dapat mahigpit na itago. Ngunit si Yan Fang, sa product launch ngayong araw, ay naglabas ng produkto na kapareho ng sa ating kumpanya. Shen Ziyi, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa akin. Paano nangyari yon? Gusto ko rin malaman, ano ba talaga ang nangyari? May nag-anonymous report laban sa'yo, na ikaw ang nagbunyag ng formula ng bagong produktong ito. Totoo ba talaga yan? Manager, hindi po ako. 5 taon na ako sa kumpanya. Sa bawat pagde-develop ng produkto ng kumpanya, ibinuhos ko ang lahat ng puso't lakas ko. Paano ko posibleng ibunyag ang formula? Paano mo ipapaliwanag sa akin? Kung bakit ang bagong produkto ng kalabang kumpanya ay kaparehong-kapareho ng sa ating kumpanya? Shen Ziyi, matagal ka na rin sa kumpanya. Hindi mo siguro alam na ang pagbubunyag ng company formula, kapag napatunayan, ay agad na magre-resulta sa pagtanggal at haharap sa legal na pananagutan. Manager, ang formula ng lahat ng produkto ay naka-imbak sa hard drive ng computer ko. Kung walang kopyang nangyari, ang data na iyon ay hindi maaaring maikalat. Hindi pa ako kailanman nagkopya ng data na iyon. Kukunin ko na ang computer ko ngayon para patunayan sa inyo. Ziyi, ang iyong kakayahan sa trabaho ay kinikilala ko. Hindi ko rin gusto na magkaproblema ang produkto ng kumpanya kung ikaw nga talaga ang nagbunyag. Kaya, ikaw, hindi ba't sinabi mo na hindi ka pa kailanman nagkopya ng data ng mga produktong ito? Bakit may record ng pag-copy sa USB drive? Hindi ko alam. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin sa harap ko. Ito ang computer mo. Ang password ay sa'yo rin. Ang product data sa loob, bukod sa'yo. Sino pa ang makakakopya? Ang bagay na ito, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa akin. Talagang hindi ko alam kung paano nangyari yon. Para mabawasan ang epekto, magbitiw ka na kagad. Ang pagbubunyag ng company secret, ang top management ng kumpanya ay tiyak na magpapatupad ng industry-wide blacklist sa'yo. Mag-ingat ka na lang. Manager, talagang hindi po ako. Maniwala po kayo sa akin.
Anong silbi ng paniniwala ko? Ang anonymous letter na nagre-report sa'yo ay naipadala na sa malaking company group chat. Ngayon, sa mga mata ng mga empleyado ng kumpanya, ikaw ay isang taksil na nagbunyag ng company secret. Hindi ako pwedeng umupo at maghintay na lamang. Ang password ng computer ko, bukod sa akin, alam din ni Lin Mu. Baka siya kaya. Manager, ang nagtapon ng data ng kumpanya ay ibang tao. Patutunayan ko sa iyo ang aking kalinisan. Shen Ziyi. Lin Mu, Ate, anong nangyari sa iyo? Maaga pa lang, galit na galit ka na. Baka naman kagabi, sa gabi ng inyong kasal, nalaman mong hindi pala kaya ng matandang lalaking iyon. Kaya humihingi ka ngayon ng awa kay Kuya Lin Mu, para bumalik sa iyo. Shen Ziyi, matagal na kitang sinabihan. Si Xiao Xuan lang ang nasa puso ko. Ang pagpupumilit mo ng ganito ay lalo lang magpapakita sa akin na ikaw ay nakakadiri. Hay, bulag talaga ako noon, na nagustuhan pa kita. Shen Xiaoxuan, kung mahilig ka sa basura, ingatan mo ng mabuti. Ang akin ay hindi tambakan ng basura. Ikaw, Basura raw ako? Kung hindi ka naman nangungulit sa akin, anong ginagawa mo rito? Ang grupo na pinamumunuan ko, ang bagong produktong pampaganda na aming dinevelop, ang data at produkto ay naibenta sa kalabang kumpanya, at ang password ng aking computer, ikaw lang ang nakakaalam. Kaya ikaw ba ang nagtapon? Hindi naman ako nasa industriya ng pampaganda. Anong gagawin ko sa pagnanakaw ng data mo? At kung ano-anong kalokohan na yan, at saka, ang password ng computer mo, hindi lang ako ang nakakaalam. Matagal ko nang sinabi kay Xiao Xuan. Kaya ikaw pala, sa malaking isi ng kumpanya, ang anonymous na liham ng pag-uulat, ay ikaw rin ang nagpadala? Xiao Xuan. Yung sinabi niya tungkol sa liham ng pag-uulat, anong nangyari? At saka, yung formula ng kumpanya nila, at pagkalat ng mga lihim, ano naman ang nangyari doon? ayaw na ayaw ni Lin Mu sa mga babaeng may masamang intensyon. Hindi ko dapat aminin. Hindi ako, Shen Ziyi. Huwag kang magbintang ng walang basehan. Ako ang nagbintang ng walang basehan? Paano mo ipapaliwanag yung bay address ng anonymong reklamong iyon ay nasa bahay mo? Ako, Ang pagkalat ng datos ng produkto ng kumpanya at formula ay may pananagutan sa batas. Ang bagay na ito ay itutuloy ko hanggang sa dulo. Manager, ang nagkalat ng datos ng kumpanya at formula ay si Shen Xiaoxuan. Sana ay magpasya kayo ng patas. Shen Xiao Xuan, ikaw pala? hindi ako, Lin Mu. Hindi talaga ako. Si Xiao Xuan man o hindi, asawa ko na siya ngayon. Kung masira ang pangalan niya, masama rin ang epekto sa akin. Shen Ziyi. Naghuhula ka ng walang ebidensya. Kung may lakas ka, magpakita ka ng ebidensya. Tama. Shen Ziyi, wala kang ebidensya. Paano mo masasabing, ang nagkalat ng formula ng bagong produkto ng kumpanya, at datos ng produkto, ay ako? Manager, si Shen Ziyi ay magnanakaw ang nagsisigaw ng magnanakaw. Ngayong nalantad na ang katotohanan. Gusto lang niyang maghanap ng isasangkot. Manager, asawa ko si Xiao Xuan. Ako ang pinakakilala sa pagkatao niya. Pero itong babaeng si Shen Ziyi, masama ang ugali niya. Ang dapat paalisin sa kumpanya, ay siya. Ang nasa harapan ko, ay ang anak ni Chairman Lin, ng Lin Group. Hindi ko basta maaaring awayin. Walang ebidensya ay pangangatwiran lang. Shen Ziyi, tinanggal ka na sa kumpanya. Ngayon din, ayusin mo ang mga gamit mo, at umalis ka sa kumpanya. At ang kumpanya, ay maglalabas ng pahayag, para panagutin ka sa batas. Hindi ka na makakapagtrabaho sa buong industriya. Narinig mo ba? Shen Ziyi, umalis ka na. Kayong Kamusta, okay ka lang? okay lang ako. Bakit ka biglang naparito? Masyado kang nagmamadali kaninang umaga. Nakalimutan mong kumain ng almusal. Dinala ko sa'yo ang baon mo. Salamat. Baon, Shen Ziyi, sumunod ka sa matandang dukhang to. Ngayon hindi ka na nga makapag-order ng pagkain. Ang dating at aura ng lalaking ito. Parang nakita ko na siya saan man. Assistant Zhang. Hindi ko alam kung may oras si Jihi ngayong araw para tingnan ang kontrata ng aming kumpanya. Paumanhin.
Abala ng todo ang aming presidente araw-araw. Talagang wala siyang oras. Hoy, Assistant Zhang. Imposible, si President He ay bilyonaryo. Paano siya magiging kapareho ng dukhang ito? Na wala pang 100 piso ang suot, iisang tao lang? Lin Mew, mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang baon ay simbolo ng pagmamahal. Tulad mong gahaman, paano mo maiintindihan ang halaga ng tunay na pagmamahal? Ang dal-dal mo. Tingnan natin kapag napuwersa ka nang umalis sa kumpanya. Kasama nitong matandang dukha, kayong dalawa ay magpapalimos. Sa oras na yon, makakatawa ka pa kaya? He Yishuan, hindi mo pa alam. Shen Ziyi, nag-leak siya ng kumpanya, ng bagong produkto, at mga datos ng produkto, tinanggal na siya sa kumpanya. At kailangan pang magbayad ng malaking halaga. Kayo namang mag-asawang dukha. Kahit magpakapagod kayo magtrabaho, habang buhay, hindi nyo yan mababayaran. Hindi ko nilikha ang datos ng kumpanya, at mga lihim, makakapagpatunay ako ng aking kalinisan. Naniniwala ka ba sa akin? Siyempre, naniniwala ako sa'yo. At habang paparito, narinig ko ang mga empleyado ng Yanfang Company na pinag-usapan nila ang bagong produkto ng kanilang kumpanya. Iyon ay empleyado ng iyong kumpanya, ang nag-leak ng formula. Sobrang nagulat ako noon. Kaya, na-record ko ito. Ikaw, matandang dukha, huwag kang magsinungaling. Manager, nagkakaisa lang ang mga dukha, gusto nilang baligtarin ang sitwasyon. Kung baliktad ba ang sitwasyon, maririnig naman ng lahat. Ang bagong formula at datos ng produkto ay nilikha sa ating kumpanya ni Shen Xiaoshuan. Daw siya ang team leader ng R&D, kapatid ni Shen Ziyi. Lihim siyang pumasok sa computer ng kanyang ate. Kinopya ang formula at ipinagbili sa ating boss. Nakatanggap siya ng 1 milyon. Kaya pala, ikaw pala ang taksil sa loob ng kumpanya. Shen Xiaoshuan, kriminal sa negosyo ang ginawa mo. Hindi po, manager. Ang recording na ito, peke lang yan, gawa ng isang dukha. Hindi maitatago ang apoy sa papel. Kapag may ginawa kang bagay, may maiiwan at maiiwang bakas. Shen Xiaoxuan. Matapang ka bang hayaan ang legal department ng kumpanya na imbestigahan ang bank transactions mo? At saka, ayon sa recording, noong nakaraang araw si Shen Xiaoxuan at ang supervisor ng kompetisyon ay sabay na kumain sa hotel-restaurant. Pwedeng imbestigahan ng manager ang sisi ng restaurant na yon. Sa panahon ng paglulunsad ng bagong produkto, ang empleyado ay nakipagkita ng pribado sa executive ng kompetisyon. Halatang halata na ang layunin niya. Sa puntong ito, ano pa ang maipapaliwanag mo? Pagkakalat ng data ng bagong produkto. Nagdulot ito sa kumpanya ng 10-10 milyong piso na pagkalugi. Ang bagay na ito, hindi ito palalampasin ng kumpanya. Shen Xiaoshuan, maghanda ka na sa sapina ng korte. Hindi, manager, ako. Kuya Lin mo, tulungan mo ako, hindi ako pwedeng aidmanda. Napakatanga, nakakahiya. Shen Ziyi, huwag kang masyadong magyabang. At ngayon, ako na ang Mrs. Lin. Tutulungan ako ni Kuya Lin mo, na ayusin ang lahat. Yung sulat ng reklamo. Malamang ay, kumalat na sa buong kumpanya. Hindi ka rin makakapagtrabaho rito. Mga walang kwenta lang ang umaasa sa lalaki at sa identidad na ibinigay nila para magkaroon ng halaga sa lipunan. Ang posisyon ko ngayon, sa sarili ko lang nang galing. Hindi ako yung hindi kayang mawala ng kumpanya. Sa halip, saan man ako mapunta, kaya kong mag-isa. Matigas lang ang ulo mo. Hintayin mo, makikita mo. Hey Chuan, parang maliit na swerte mo talaga ako. Kung hindi dahil sa'yo ngayon, na naglabas ng recording na iyon, malulunod na sana ako sa problema. Nakita ko si Shen Xiaoshuan, na nagpakain sa sariling asin. Grabe, nakakagaan ng loob. Masaya ako na nagdadala ako ng swerte sa'yo. Hindi mo alam, bilang researcher ng beauty products. Kapag naikabit na sa'yo, ang pag-leak ng company products at data, maiiwasan ka ng buong industry. Pagdating ng panahon, hindi na ako kukuha ng ibang kumpanya. Pagdating ng panahon, talagang susunod ka na lang sakin, at maghihintay ng hangin. Hindi mangyayari iyon. Siyempre, kahit ano pa ang mangyari, patutunayan ko ang aking kalinisan. At sa aking kakayahan sa research, kahit sa ibang kumpanya, magiging successful din ako. So, plano mo bang umalis sa kasalukuyang kumpanya? Kung natatakot ka sa mga chismis sa loob ng kumpanya, ako ang bahala.
Parang ang dating sakin, parang bossy na statement. Hindi ako nainis sa full-time house husband. Ang trabaho, huwag kang mag-alala para sakin. At saka, meron na rin akong ideya na magtayo ng sariling studio. Magtatayo ng sariling studio. Walang konsensya ang mga kapitalista. Walang future ang pagiging empleyado. Pagkatapos ng pangyayaring ito, plano kong i-advance ang aking business plan. Tapos, sa ibang kumpanya, magkonekta. Magandang ideya. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Sinusuportahan kita. Anong nangyari? Ikaw ang una na naniniwala sa kakayahan ko at nagsasabing kaya ko. Z. Asawa mo ako. At lagi akong nasa likod mo. President, nakapirma na ang misis ng kontrata sa pag-upa. Ang studio ay nasa prime location ng commercial building. Ayon sa gusto ninyo, ang interior at mga pasilidad ay pinakamagaganda. Diretsong 50% discount ang upa. Tandaan mo, dahilanan mo na ang dating tindahan ay nabankrupt at isinara. Kaya kailangan agad ng bagong umupa. Huwag kayong mag-alala, President. Hindi maisip ng misis na ang commercial building na ito ay pag-aari ninyo. CJ, sabihin mo sa mga tauhan ng business center na bantayan. Kung may anumang mangyari sa misis, airport agad sa akin. Opo. Z. Gaano man kataas ang gusto mong abutin, susuportahan kita ng buong puso. Maria. Sina Shenzi at Yishuan ay ipinataw sa akin ang kasalanan ng pagbebenta ng company recipe at data. Ngayon, pinalayas na ako sa kumpanya. Sira na ang pangalan ko sa industriya kahit si Kuya Linmu ay ayaw na sa akin. Tanga, hinayaan niyang gawin iyon sa aking mahal na anak. Sira-sira na ang pangalan ko, gusto ko na lang magpakamatay. Mahal kong anak, huwag kang mag-isip ng ganyan. Pupuntahan ko siya. Pupuntahan ko ang babaeng ito. Papapirmahin ko siya sa kumpanya. Na siya ang nagbenta ng recipe at data ng kumpanya at wala kang kinalaman para mabawi ang pangalan mo. Ma, nakalimutan mo ba, noong araw ng kasal niya, tinalikuran na tayo ni Shenzi. Ngayon, matatalim ang dila niya. Hindi na siya tulad ng dati, yung dugong donor na sunod sa urine. Malayo na ang agwat. Hindi na natin siya mapipilit. Anong gagawin natin? Sinira niya ang pangalan mo. Hindi ba? Pababayaan na lang natin siya. Pabayaan? Siyempre hindi. Mahirap tayong kumilos, pero ang pamilya Lin ay may kapangyarihan. Madali lang para sa kanila siyang pag-initan. Pero kanina mo sinabi, ilang araw nang di ka pinapansin ni Lin mo. Palaging mabait sa akin si Kuya Lin mo. At saka, ayaw na ayaw niya sa pagiging dominante ni Shenzi. Kapag nakita niya na si Shenzi, ay sinasaktan at inaapi ako. Lalo siyang magagalit sa kanya. At tutulungan niya akong linisin ang pangalan ko. Talagang matalino ang anak ko. Sandali lang, may naisip ka na. Xuanshan, Kuya Linmu, akala ko hindi ka na darating. sino ba talaga ang nagdulot sa'yo ng ganitong kalubha? Kuya Linmu, huwag mo nang itanong. Sino ba talaga? Ginawan ka niya ng ganito, napakalubha, pinagtatakpan mo pa siya. Si Shenzi. Hindi niya matanggap na umuunlad si Xuanshan. Sa kumpanya, pinagbintangan at pinagtaksilan niya si Xuanshan. Hayaan na natin yun. Pero pumasok pa siya rito at sinaktan si Xuanshan. Bakit ko pa kasi noon, kinuha ang isang taong walang utang na loob, talagang ganti sa kabutihan ang ginawa niya. Puno ng galit sa akin ang ate ko. Galit siya dahil noon, inagaw kita sa kanya, at napilitang pakasalan ang matandang dukha na yun. Kaya gusto niyang maghiganti sa akin ng buong kalupitan. Noon, siya ang unang nakilala ka, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko, na umibig sa'yo. Kaya nararapat lang na maghiganti siya sa akin. Xuanshan, tunay ang pagmamahalan ninyo ni Linmu. Anong mali doon?
Siya talaga, yung walang utang na loob. Nasuran ka, hindi pa sapat yun. Binali pa ang iyong mga binti. Sa buong mundo, sino pa ang may ganitong kasamang budi? Hindi ko akalain na si Shen Ziyi ay naging ganito na kalupit ngayon. Pupuntahan ko siya ngayon para pagbayarin. Lin Mu, huwag mo na akong ipagdamot sa ate ko. Tingnan mo, ito ang aking studio. Ngayon, ay ang unang araw ng pagbubukas ng aking studio. Ginoong He. Mula ngayon, tawagin mo na akong Boss Shen. Maligayang pagbubukas, Boss Shen. Salamat. Kung iisipin, parang simula nang ikinasal ako sa'yo. Parang may swerte na sumusunod sakin. Tingnan mo tong studio ko. Pagkatapos kong pirmahan ang kontrata sa ahente, nagtanong-tanong ako sa labas, saka ko lang nalaman na ito ang pinakamagandang lokasyon sa buong gusali. Walang 1.6 milyong piso, hindi ito makukuha. Pero nakuha ko lang ito sa halagang 16,000 piso. Ang swerte mo naman. Sobrang swerte talaga. Ayon sa ahente, parang dahil daw yung may-ari, nag-ipon ng pera at tumakas. Natatakot ang ahente na mawala ng kita, kaya binabaan ang upa para sakin. Kung hindi ko pa inulit-ulit na tiningnan ang kontrata, hindi ako makapaniwala. Marahil ay dahil matatag ang loob mo sa pagnegosyo. Kaya pinagpala ka ng tadhana. Isang Diyos na mabait. Pero kung alam ko lang na ganito kakaswerte para sakin, dapat noon pa, itinaboy ko na yung gago. Sa unang tingin pa lang, ikaw na ang napili ko. Hindi pa huli ang lahat. Itong gusaling pang negosyo, maraming tao ang pumapasok at lumalabas. Sa bahay na lang tayo maghalikan. Uwi muna ako para magluto para sa'yo. Ano ang gusto mong kainin? Adobong tuyo at baboy, mais at hipon, at saka pork steamed cake. Sige, asawa, magtrabaho kang mabuti. Uwi na ako para magluto para sa'yo. May nakalimutan ka ba? Shen Ziyi. Hinayaan mong masaktan si Xuanshan. Lin Mu, may sira ka ba sa ulo? Kailan ko ba siya sinaktan? Aayaw ka pang aminin. Si Xuanshan, dahil sa'yo, hindi na makabangon sa kama. Shen Ziyi. Sumama ka sa akin ngayon sa Shen family. Ang lahat ng sugat ni Xuanshan, babayaran mo ng kaparehong sakit. Bitawan mo ako, Lin Mu. Grabe, talagang may sakit ka. Ako at ang pamilya nila, matagal nang walang koneksyon. Bakit ko siya sasaktan? Masusuklaman ko lang, ang sarili kong kamay. Kahit hindi ka tunay na anak ng Shen family, pinag-aral ka naman nila. Pero una, itinuro mo si Xuanshan. Sinabing nagnakaw siya ng confidential na data ng kumpanya. Sinira mo ang reputasyon niya. Ngayon, binugbog mo siya ng malala. Ako, bakit ko dati hindi nakita ang kasamaan mo? Ako rin, dati kong hindi nakita na bulag ka. At tanga. Huwag mong akalain na dahil matalas ang dila mo, wala na akong magagawa sa'yo. Kung hindi ka sasama sa Shen family. Maniwala ka, tatawag ako ngayon ng tao. Para ipasara ang maliit mong studio. Ikaw at si Shen Xiaoxuan. Tunay na magkatapat. Pareho kayong mababang uri. Tigilan mo na ang salita, sumama ka. Bitawan mo. Kaya kong maglakad mag-isa. Gusto kong makita kung ano ang pakana ni Shen Xiaoxuan. Hoy, Yichuan. Hindi ako uwi para maghapunan. Huwag mo akong hintayin. May problema ba? Wala. Dumating si Lin Mu. Sasama ako sa kanya sa kanila. Tingnan ko si Shen Xiaoxuan kung ano ang ginagawa niya. Ha? I-delay ang meeting bukas. Magmaneho ka na, sunduin mo ako agad. Pupunta ako sa Shen family. Shen Ziyi. Huwag mong akalain na dahil tumawag ka kay He Xuan para magpakita ng pagmamahalan. May inggit ako. Sasabihin ko sa'yo. Si Xuan siya ang gusto ko ngayon. Hindi na ako babalik sa'yo.
Lin mo, ang dami mong iniisip. Ito lang ay, ordinaryong usap ng mag-asawa. Huwag ka nang bumalik sa akin. Dapat kayong dalawa ni Shen Xiaoxuan ay magkadena ng magkasama. Shen Ziyi. Binugbog mo si Xuanshan ng malala, tapos nandito ka pa, matalas ang dila. Maniwala ka, tatawag ako ngayon ng pulis, para makulong ka habang buhay. Gago. Tumawag ng pulis, kailangan ng pulis ng ebidensya para makulong ang tao. Ikaw, Hindi ba pupunta tayo sa Shen family? Tara na. Bitawan mo ako. Xuanshan. Dinala ko ang salarin. Ang lakas ng loob niyang saktan ka ng ganito, ngayong araw. Hindi ko siya palalampasin. Talaga nga, sa puso ni Lin Mu, ako pa rin ang pinakamahal. Ikaw, walang utang na loob, traidor. Bakit pa kita kinainupahan? Hayop na walang utang na loob. Kapatid mo si Xuanshan. Paano mo siya nagawang tratuhin ng ganito? Dati akala ko, tunay akong anak mo. Kaya't ginamit ninyo akong blood bank ng mahigit 10 taon. Pero ngayon, wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Subukan mong saktan ako ulit. Tingnan natin. Aba, ikaw. Simula nang sumama ka sa pulubing yun. Wala namang nangyaring ginhawa sa buhay mo. Lumaki lang ang iyong ulo. Ngayon, pati ako na nanay mo. Binabastos mo na. Hindi kita nanay. Isinapulot mo lang ako. Para kay Shen Xiaoxuan, bilang kasangkapan para sa organ transplant. Ano man ang mangyari, ang pamilya namin Shen, ang nagpalaki sa'yo. Paano mo nagawang saktan, ang mahal kong anak? Ngayon, kailangan mong pumunta sa kumpanya, at aminin na ikaw ang nagbenta ng formula at data. Ikaw ang may gawa. Iligtas mo ang pangalan ng anak ko. Yun pala ang totoo niyong pakay. Shen Ziyi. Ikaw ang nagpanggap kay Xuanshan. Siya raw ang nagbenta ng formula at data ng kumpanya. At saka, sinira mo ang reputasyon niya. Ngayon, dahil sa paghampas mo, malubha ang sugat niya sa binti. Dapat sa'yo ang sugat na yan. Sira na ang pangalan niya. Dahil yon sa sarili niyang gawa. Tungkol naman sa binti niya. Saka palang masasabing nasaktan. Shen Ziyi, masamang tao ka. Hindi ba't dahil sa'yo, hindi na siya makabangon sa kama? Bakit ngayon pagkatapos nito? Bigla siyang naging maliksi ulit. Ako. Xuanshan. Binan. Anong nangyayari? Niloloko niyo ba ako? Hindi, Lin Mu. Hindi. Lahat ay dahil kay Shen Ziyi. Siya, sa kumpanya. Pinahiya niya si Xuanshan, at ikaw ay nainis sa kanya. Nakikita kong umuwi ang batang ito araw-araw. Na umiiyak, at nagtangkang magpakamatay, kaya naisip kong gawin ang pamamaraang ito. Para lang mapilitan kang, magbigay ng katarungan para sa kanya. Nagpakamatay? Natatakot ako, na nasira ang pangalan ko, at hindi mo na ako mahal. Kung ganito, mas gugustuhin ko pang mamatay. Manugang, ang pangyayaring ito ngayon, dapat kang kumilos para kay Xuanshan. Ipaglaban ang katarungan para sa kanya. Katarungan. Ang kasawiang palad ni Shen Xiaoxuan ngayon ay dahil sa kanyang sarili. Ang masamang tao ay may masamang kapalaran. Tumahimik ka, Shen Ziyi. Si Xuanshan ngayon ay aking asawa. Hindi ko hahayaang sir-an siya ng sinuman. Gusto kong agad kang maglabas ng ulat na Nagel Ilinaw na nagpapaliwanag sa lahat ng ito ay gawa mo at walang kinalaman si Xuanshan. Paano kung tumanggi ako? Kung gayon, sa araw na ito, huwag kang mag-aksaya ng pag-asa na makalabas sa pintuang ito. Sa kapangyarihan ng aming pamilya, ang mga Lin, ang pagdisiplina sa isang babaeng walang modo ay napakadali lang. Hindi ko alam na ang kapangyarihan ng pamilyang Lin ay mas mataas pa pala kaysa sa batas. Xuan. Yichuan, bakit ka nandito? Natatakot akong mapahamak ang asawa ko, kaya narito ako para suportahan ka. Ang aking asawa sa studio ay sa pilitang dinala. Nagreklamo na ako sa pulis. Una, pinabayaan ang kapamilya na magnakaw ng lihim pang komersyo. Pangalawa, sangkot sa pagdukot. Ngayon, maunlad ang internet. Ang pangyayaring ito ay mabilis, na-expose online. Ang presyo ng stock ng pamilyang Lin ay babagsak ng husto. Xuan. Ikaw, isang mahirap ay nangahas na manakot sa akin? Pananakot ba ito? Malalaman natin mamaya. Hello,
Ano? Bumagsak ng husto ang stock ng kumpanya. Paano nangyari ito? Ito ang kaparusahan sa kasalukuyan. Ginoong He, tara na. Uwi na tayo. Xuan, hintayin mo ako. Hindi kita palalampasin. Ang sarap sa pakiramdam ngayong araw. Sen Xiaoshuan, nagpapanggap siyang kawawa sa harap ni Lin Mu. Gusto lang niyang gamitin ni Lin Mu ang kapangyarihan ng pamilya Lin para sirain ako. Pero hindi inaasahan. May katarungan din ang masasama. Dahil dito, bumagsak ang stocks ng pamilya Lin. Ang pamilya Shen, grabe ang pagmamaltrato sa'yo noon. Ngayong alam mong, hindi ka nila tunay na anak. Hindi mo ba naisip na maghiganti sa kanila? Kailangan nating tumingin sa hinaharap. Hindi sila karapat-dapat. Napag-aksayahan ko pa ng oras. Walang magulang. Nagpakasakit ako sa pamilya Shen. Sa loob ng maraming taon. Ituring na lang natin yon bilang kapalit ng pag-aaruga nila sa akin. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa kanila. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Ako na ang magiging pamilya mo. Kain na tayo. Huwag kang mag-alala. Asawa kita, si Lin Mo. Hindi kita hahayaan na basta-basta na lang ma-blacklist sa industriya. Kung gusto mong magpatuloy sa beauty R&D, walang problema. Nag-set up ako ng subsidiary company para sa iyo sa grupo. Pagdating ng panahon, dadalhin kita sa mga business cocktail party. Nako, Lin Mu, swerte ng pamilya Shen, na ikaw ang manugang namin. Hindi tulad ni Xuan na dukha, puro salita lang, walang kakayahan. Isang matandang lalaking, walang kotse, bahay, o estado. Hindi karapat-dapat na ikumpara sa akin. Oo, tama ka. Balita ko, maliit na studio lang ang binuksan ni Shen Ziyi. Siya at si Xuan, ilang beses na kaming pinahiya sa harap ng publiko. Sa susunod, kailangan nating maghiganti ng husto. Mahirap ang buhay ng mag-asawang dukha. Hintayin mo lang, magmamakaawa yan sa atin. Talagang nga. Studio, talagang maliit na negosyo lang. Wala man lang isang empleyado. Ang kahabag-habag talaga. Lumabas ka. Pareho tayong nasa industriya ng pagsasaliksik ng mga produktong pampaganda. Ikaw, isang may-ari ng maliit na studio. Ang lakas ng loob mong hindi, sa kumpanya, na may mahigit 200 empleyado, iginagalang ang isang malaking boss. Nakakatawa talaga. Oo nga, parang palakas sa balon. Ni hindi ka man lang, makasali sa fashion summit ng industriya. Kaya ang pagpunta mo dito ngayon, ay para ipagmayabang sa akin, na nakuha mo na ang imbitasyon sa fashion summit. Shen Ziyi, huwag mong isipin na ang mga iskandalang iyon noon ay makakapagpahamak sa akin. Katawa-tawa talaga. Ngayon, ako ang asawa ni Lin Mu. Kahit pa pinalayas ako sa kumpanya, kaya niyang magtayo ng malaking kumpanya para sa akin. Sa Fashion Summit, ang pagbabahagi ng pagsasaliksik ay higit na pinahahalagahan ang kakayahan ng brand. Hindi ang kakayahang magnakaw. Kung wala kang sariling, pangunahing kakayahan, at umaasa ka lang sa pakitang tao lang na ginawa ng asawa mo para sa iyo. E di sasabihin ko na lang, good luck na lang. Alam ko, naiinggit ka lang, may asawa akong may kakayahan, na kayang magbukas ng daan para sa akin. Samantalang ang asawa mo ay isang dukhang walang kakayahan. Hoy, security ba ito? Mayroon akong isang baliw dito. Pakiusap magpadala kayo ng tao para dalhin siya palayo. Ang lakas ng loob mong tawagin akong baliw. Shen Ziyi, ngayon, hindi ka man lang makapasok sa Fashion Summit. Itong maliit mong studio. Walang order. Malapit nang magsara. Titingnan ko kung paano ka pa magmayabang noon. Isang linggo na lang, ay Fashion Summit na. Kahit na ang studio ko, ay walang karapatang makapasok.
Pero paano kung nakagawa ako ng isang produktong pagsasaliksik? Nakapansin-pansin. Baka sakali ay makakuha ako ng tiket para makapasok. Ang dami mong ginagawa sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Sa studio ba, may problema? Wala. May gaganaping Fashion Summit ang industriya. Mga kilalang malalaking kumpanya ay sasali. Bagong simula pa lang ang studio ko. Wala pa akong karapatang makapasok. Gusto kong gamitin ang bagong produkto kong binuo bilang pambukas ng pinto. Fashion Summit. Deneb, kung sa pagkakataong ito, makakakuha ako ng tiket para makapasok, magkakaroon ako ng kumpiyansa na gamitin ang produkto ko para mapalaganap ang pangalan ng kumpanya. Tapos, makakakuha na ako ng order. Baka makita ko pa ang host na si Gay Xiaomings. Ang galing ng teknolohiya ninyo. Naniniwala akong may mga taong nakakakilala ng tunay na halaga. Salamat sa iyong mabuting hangarin. Sana paggising ko bukas ng umaga, natanggap ko na ang imbitasyon. Magtatagumpay ka talaga. Dahil ba, ikaw ba ang swerte ko? Gusto mo bang ipahiram ko sa'yo ang swerte ko? Ha? Sige na. Ikaw na, maligo ka at matulog. Sa susunod na 2 araw, kailangan kong mag-focus sa trabaho. Hindi ako makakapag-focus sa'yo. CJ. Xiaomings. Presidente, may ipag-uutos po ba kayo? Ang saya-saya mo ngayong umaga. Tiyak natanggap mo na ang imbitasyon sa Fashion Summit, di ba? Paano mo nalaman? Kahapon bago matulog, nagdasal pa ako. Akala ko ba ngayong umaga? Natanggap ko na ang imbitasyon. Napakagaling ng asawa ko. Inaasahan ko na yan. Ito ang inihanda ko para sa'yo. Isang gown. Ang ganda ng gown na ito. Mukhang napakamahal nito. Hindi mahal. Nagustuhan mo ba? Hichuan, ikaw talaga ang swerte ko. May insider information ako. Narinig ko na sasali rin ng presidente ng He Group sa darating na Fashion Summit. Yung presidente na yon, hindi ko alam kung bakit. Sa lahat ng bagay, kalaban natin siya nitong mga nakaraang araw. Ngayon, ang stocks ng Lin Group natin ay patuloy na bumababa. Kung magpapatuloy ito, malulungji na ang Lin Group natin. Ang presidente ng He Group, siya ba yung naghahawak sa buong imperyo ng negosyo ng He Group, ang misteryosong tao na hindi pa kailanman nagpakita sa publiko, ang pinakamayaman sa Haicheng. Bakit niya kailangang targetin ang Lin Group? Hindi ko rin alam kung saan ako nagkamali sa kanya. Pumunta ako rito ngayon ay para lang makita siya at humingi ng awa sa kanya na patawarin tayo. Oh, tama nga. Narinig ko na yung presidente ay nagdevelop pamakailan ng bagong proyekto sa larangan ng fashion. Sa pagkakataong ito, kailangan mong makipagkasundo sa kanya para sa partnership na ito. Huwag kang mag-alala, mahal. Sa pagkakataong ito, hindi kita bibiguin. Shen Ziyi. Anong ginagawa mo rito? Pumunta ako rito para sumali, syempre, sa Fashion Summit. Ang iyo lang naman ay isang maliit na studio. Wala yan sa listahan ng mga inimbita sa Fashion Summit. Ano? Sinadya mong maghintay dito para hintayin kaming isama ka. Shen Ziyi. Sa tingin ko, simula nang ikinasal ka, kay Hihishuan na hampas lupa, lalong lumalapad ang mukha mo. Siyempre, ang mga mahihirap walang hiya talaga. Shen Xiaoxuan, Lin Miu. Ang inyong pagsasabuatan at pag-iisip ng wala sa lugar ay talagang malubha na. Kung makakapunta ako rito, natural na inimbitahan ako ng organizer. Sa tingin ko, ikaw ang may sakit. Hindi mo ba tinitignan ang sarili mo? Ano ba ang estado mo?
Karapat-dapat ka bang personal na imbitahan ng organizer? Sa kamay mo, wala ka man lang invitation letter. Ano? Naghihintay ka ba na ang nag-organize nitong Fashion Summit na si Ji Jiaomings? Ang personal na lumabas para salubungin ka. Excuse me. Ikaw ba si MS Shenzi? Ako ang organizer ng Fashion Summit, si Ji Jiao. Ginoong Zhao Mings. Aba, personal kang lumabas. Magandang araw po, Ginoong Zhao. Ako ang tagapamahala ng Huayang Studio. Ako si Shenzi. Nakausap ko na ang iyong assistant sa telepono. Madam. Binibining Shen. Matagal ko na kayong hinihintay. Tuloy po kayo. Ginoong Zhao, bakit mo pinakitaan ng ganoong respeto? Si Shen Ziyi. Tara na, pasok muna tayo at tingnan natin. President, si Ginoong Carl ay naglakbay ng napakalayo mula sa Northern Europe upang makipag-usap sa inyo tungkol sa kolaborasyon sa artificial intelligence. Nasa VIP room na siya ngayon. Lanan, dumating na ba ang misis? Ayon sa iyong utos, si Zhao Mings ay matagal nang naghihintay sa pintuan ng banquet hall. At ngayon ay isinama na niya ang misis, papasok sa banquet hall. President, sa araw na ito, talaga bang balak ninyong aminin ang inyong tunay na pagkatao sa misis? Sa totoo lang, wala naman akong balak na itago ito sa kanya. Pero, ilang beses ko nang sinabi sa kanya noon, ayaw niyang maniwala. Ngayon, tamang pagkakataon ito. Gusto kong sabihin sa kanya, bilang kanyang asawa, hindi lang ako naglalaba at nagluluto para sa kanya, kundi kaya ko ring makatulong sa kanyang negosyo. Mukhang simula nang magpalit ng kasal. Desidido na talaga ang president na makasama ang misis habang buhay. Asikasuhin ko muna ang trabaho. Ikaw, manatili ka rito. Sabihin mo kay Zhao Mings mamaya na direktang ituloy na niya ang grupo sa kolaborasyon sa studio ng misis. Opo. Sige po. Hi. Ang babaeng iyon, parang kamukha ng asawa ko. Hindi. Elhi, matanda na at walang trabaho. Nasa bahay lang araw-araw. Paano nangyari yon na makapasok dito sa Fashion Summit? Shen Ziyi. Hindi ko talaga inakala na magagawa mong magpanggap para lang makapasok sa napakamahaling party na ito, kahit ibenta mo pa ang sarili mo. Kung may sakit ka, magpagamot ka. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, ay dedemanda kita ng libelo. Ikaw. Mali ba ang sinabi ni Xuanshan? Kung hindi dahil sa pagbebenta ng katawan mo, ang mga organizer dito, paano ka papapasukin na babaeng tulad mo? Shen Ziyi, paulit-ulit mo talagang binababa ang tingin ko sa'yo. Nakakatawa talaga. Isang dating lalaking nang iiwan at talagang basurang tao. May pinanghahawakan ka pa ba? Ikaw. Ang mga tao dito ngayon, na dumalo sa Fashion Summit, ay mga mayayaman at makapangyarihan sa Haicheng. Ang pagpasok ng babaeng tulad mo, ay talagang nagpababa ng antas ng lugar na ito. Payo ko sa'yo, maging maunawain ka, at umalis ka na ng kusa. Ang presidente ng He Group, Ji He, ay isang marangal na tao. Tiyak na hindi niya matitiis na may gumamit ng napakasamang paraan para makapasok, kaya umalis ka na. Ang pagkakaroon ng ex-girlfriend na tulad mo, ay isang malaking dungis sa buhay ko. Umalis ka na. Anong ginagawa mo? Tumigil ka. Ang lalaking ito, parang nakita ko na siya saan. Ji Jiao, alam kong si Shen Ziyi ay medyo maganda. Pero hindi mo dapat maakit niya at papasukin siya ng basta-basta sa napakamahaling party na ito. Maakit? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung hindi siya nang akit sa'yo, paano makakasali ang ganitong babae sa napakamahaling party na ito? Bilang subordinate ni Boss He, hayaan mo lang siyang pumasok. Hindi ka ba natatakot na pag-alitan ka ni Boss He? Ikaw. Alam mo ba kung sino ang taong nakatayo sa harap mo? Honey, okay ka lang. Kahit ikaw ang organizer ng Fashion Summit ngayon, hindi ka pwedeng manapak dahil lang sa kabit mo. Kung malaman ito ni President He, siguradong paparusahan ka niya ng husto.
Ang paparusahan ni President He ngayon ay kayo. Si President He namin ay lubos na humahanga kay MS Shen Ziyi sa larangan ng paggawa ng cosmetics. Kaya nga ngayon, espesyal kaming nag-imbita sa kanya na dumalo sa aming Fashion Summit. Siya ang VIP ng buong He Corporation. Ako ay isang tagapamahala lang ng maliit na studio. Hindi ko nga kilala si President He. Paano ako magkakaroon ng ganoong kalaking impluensya? Hindi. Paano magkakaroon si Shen Ziyi ng ganoong kalaking impluensya? Si President He ang pinakamayaman sa Haicheng. Si Shen Ziyi ay isang ulilang walang magulang. Ang asawa niya ay isang matandang dukhang walang pera at koneksyon. Paano siya makakalapit kay President He? Tumahimik kayo. Kayong mga tanggang bulag. Hanggang ngayon, hindi pa rin ninyo alam kung sino talaga ang ininsulto ninyo. Ikaw. Mabuhay ang presidente. Mabuhay ang First Lady. Noong nakaraan, ikaw ang tumawag kay He Yishuan at Shen Ziyi bilang presidente at First Lady. Pero hindi ba't bayaran kang extra ni He Yishuan noon? Bakit ka nandito? Dahil simula't simula pa. Ako na ang tunay na presidente. He Yichuan. Mahal. Simula pa lang sinabi ko na. Hindi naman talaga ako mahirap. Ikaw ay talagang ang presidente ng He Group. Ang pinakamayaman sa Haicheng. Sa totoo lang, mula pa sa simula. Hindi ko naisip na itago ito sa'yo. Hindi ka lang naniniwala. Yung singsing na Eternal Heart na nagkakahalaga ng 200 milyon ay tunay. At saka, nung araw ng kasal natin, yung 2 hanay ng mga sasakyan at yung mga bodyguard, lahat ay mga tao mo. Pati ang aking studio. At ngayon, ang imbitasyon sa Fashion Summit, lahat ay inayos mo. Alam ko, sa sarili mong kakayahan, kaya mo ring magtagumpay. Pero bilang asawa mo, gusto kong patunayan sa gawa na hindi lang ako pwedeng maglaba at magluto para sa'yo sa bahay, kundi kayang buong suportahan ang iyong karera. Salamat. Boss He. Paumanhin. Dati, bulag ako. Hindi ko nakilala ang iyong katayuan. Nagkamali ako sa'yo. Pakiusap. Patawarin mo ako. Patawarin mo ang aming pamilyang Lin. Ang dapat mong hingin ng tawad ay hindi ako, kundi ang aking asawa. Ziyi, paumanhin. Hindi dapat ako na ang babae. Hindi dapat ako nakipag-isa kay Shen Xiaoshuan. Pakiusap. Kausapin mo si Boss He para sa akin. Patawarin mo kami. Patawarin mo ang pamilyang Lin. Ano ang gusto mong gawin? Hindi ako isang santo. Ipag-utos mo. Simula ngayon, lahat ng pakikipagtulungan natin sa pamilyang Lin ay agad na kinakansela. Dalhin niyo ang dalawang ito. Opo. Huwag. Shen Ziyi, bakit mas maganda ang buhay mo kaysa sa akin? Ang kasunduang ito ay sa akin. Sa akin. Ang gulo na ito ay sa wakas natapos na. Ipinahayag ko, ang Fashion Summit ay opisyal nang magsisimula.